strength and shield. I trust Him with all my heart. He helps me and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving. Let us praise Him, for He is our strength and our shield. Sing, God is fighting. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Sing, I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. Oh, I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free. Jesus' name. Sing, I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. The name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, sing it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Oh, sing it out, sing it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Oh, shout it out. He is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated.
and we will shout it out, shout it out, shout it out. God is the strength of my heart. God is the strength, yes you are, of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Let's sing, God is my strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, my heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. Yes, you are. God is the strength, my strength of my heart. Oh, God is the strength of my heart and my portion forever. God is my strength. God is the strength of my heart. Of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Oh, sing, whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, oh Lord, my heart and my strength. Many times they fail, but there is one truth, but there is one truth that always will prevail. Sing it out. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is my strength. God is the strength of my heart. Oh God, God is the strength. Yes you are. Of my heart. My strength. God is the strength. Oh Lord, of my heart and my portion forever. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwid-tuwid. Mas malakas kalakasan. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwid-tuwid. Oh, kalakasan ko, ikaw, kalakasan ko, oh Lord, kalakasan ko, ay ikaw at kagalakan sa tuwid-tuwid. God is the strength, God is the strength of my heart, oh Lord. God is the strength of my heart. God is the strength
Lord God. Bless Jesus. We will forever praise your name, 'cause you are my strength. Oh, my choice. Sa piling mo, oh Diyos.
kong lihim, mananatili sa iyong dilim, at sasabahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Father, mananatili kami sa lilim mo, Panginoon. Sa iyo lamang kami magtitiwala. Ito ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So makakaupo na po ang bawat isa. And again, a blessed Sunday church. For our tithes and offering, let us read and be encouraged in the book of Proverbs, chapter 22, verse 1 and 4. Let us read, a good name is more desirable than great riches. Be esteemed is better than silver or gold. Verse 4, humility is the fear of the Lord. It wages the riches and honor and life. So number 1 lesson, generosity leaves a mark. Do not be greedy. If you are to choose to do something wrong and get a lot of money or have a good reputation, let us value our reputation more than wealth. So umiwas po tayo sa gawaing masama. Let us be generous. Do not miss the opportunity to be a blessing to others. Magbigay po tayo ng tulong sa ating kapwa at magbigay po tayo ng tama sa Panginoon. And in verse 4, paalala sa atin ng Proverbs, sabi dyan, humility is the fear of the Lord. It wages our riches, honor, and life. Tayo, madalas gusto natin yung latter part, riches, honor, and life. Pero ang paalala sa atin ng Proverbs, kailangan magkaroon tayo ng paggalang at pagpapakumbaba sa Panginoon. Sundin natin ang salita niya at ang kalooban niya. So, God rewards our riches, honor, and life. Amen? Amen. So, for our organized and designated giving, red is for our tithes. Ito po yung 10% of what we receive. And ito naman po yung tatlong envelope. Ito po yung mga offerings natin. Blue is for special projects. Dito po napupunta yung improvement ng ating church. So, last week nga po, nakapag-purchase tayo ng laptop. And ito po yung white for benevolence and mission. So, nakapag-start na rin po ulit si Pastor ng ating campus ministry. Ayan, nakalimutan. Campus ministry last Friday. So, dito rin po natin yung kinukuha. And meron po tayong kids outreach. And last is for brown envelope. Dito po napupunta yung mga building pledges natin. So, let us continue to build God's house. And para po sa ating team bahay, we still allow online giving, bank deposit, or GCash. So, for more details, please check our group page or group chat. So, tayo po lahat ay manalangin. Tayo po ay tumayo. Lord, thank you for your word today. Lord, we ask for your wisdom as we listen to your word, Lord. Help us to listen and follow your instructions, Lord. Sa mga decisions na gagawin namin, help us to have a good reputation and continue to bless your people with riches, honor, and life. Lord, we pray for your provision, protection every day, and bless the work of our hands. Thank you for the opportunity to give what belongs to you. Lord, answer our prayers. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We may now all give to the Lord. Thank you.
Blessed Sunday, everyone. Today, we will be reminded that everything is in vain without God. Even good works done without God are useless. Good works for salvation is not acceptable to God. Only good works done for the love and grace of Jesus are worthwhile. Let us read our passage. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Let us read our passage in Psalm 127. This is the 8th Songs of Ascents. Andito po tayo sa ating series na Songs of Ascents. Let us seek God until we see Him face to face. Pag sinabi nating Songs of Ascents or Songs of Pilgrims, these are the songs used as they go up, the people of God, to Jerusalem for worship. Okay? Going up. Pag sinabi nating ascent, it is going up. Our passage, Psalm 127. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Let us lift our hands to the Lord and let's pray. Thank you, Jesus, for giving us the strength of an ox, sustaining us and allowing your river of joy to flow in our hearts. For all the things we've been through this week, your comfort and consolation gives us peace and extraordinary joy. Keep us in the center of your will. Speak to us today, Lord, and let the Holy Spirit guide us in everything we do. And all glory to you alone. In Jesus' name we pray. Everyone said, Amen. Everything... Okay. Clap offering to the Lord. Everything is in vain without God. Maraming tao, they work, they play, they eat, they build their homes, they buy a lot of stuff, they sell things. Ano pa? Ang daming pinagkakaabalahan ng tao without ever thinking about God. At marami din po ang they even deny that our Creator, okay? They deny that our Creator exists. Kaya itong psalm na ito, napakaganda po. It is a wonderful reminder that without God, all we do is in vain and a waste of time. Lahat. And you know what? Who wrote these songs of ascent? Okay? Isa lang ang nasulat niyang Songs of Ascent, pero connected din siya sa kanyang isinulat na Ecclesiastes. Well, sinabi doon the teacher, pero yung iba, ang sabi si Solomon. Solomon wrote this psalm. Diba? Anong sabi sa Ecclesiastes? Meaningless, meaningless. Doon natin natutunan yon na everything is meaningless without God. And everything is in vain without God. So what can we learn from this psalm? Number 1, it is the Lord who blesses the work of our hands. It is the Lord who blesses us, but this psalm, hindi niya tayo ini-encourage na wag nang magtrabaho. We need to work. We need to labor. We need to make an effort, but it is the Lord who blesses. Can I hear amen? Pero wag din po tayong magtrabaho na parang hindi natin kailangan ang Panginoon. It is the Lord who blesses the work of our hands. Let's go back to verse 1. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Do not trust our own cleverness. Do not trust our own wisdom. This verse reminds us not to be self-sufficient, but to be dependent to God. Alam niyo yung, I cannot live without you, Lord. I cannot go on without you. Remember Moses? Anong assignment ni Moses? To lead
the people of God to what? To enter the promised land. Pero anong sabi ni Moses? If you will not go with us from here to there, wag na lang, Lord. 'Di ba? Anong gusto ni Moses? Kasama niya ang Panginoon. Lord, kung hindi ka namin kasama, wag na lang. Dependent siya sa Panginoon. Are we learning? Without God, all our efforts are in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Anong kailangan natin sa trabaho natin, sa bahay natin? Ma-build ito. Diba? Marami sa atin, we are building something. What are you building? Dreams? Plans? Okay. We are building something good for the Lord. We want our children na lumaki. Hello, Tali. Okay. Na sila po ay pagpalain ng Panginoon. Okay. Sila ay lumaking malusog. But sabi dito, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. What is your project? Always start with the Lord. What is it that you are building, students? You want a wonderful future. Start with God. Grandparents, mga lolo't lola, gusto natin ang angkan natin ay mapabuti ang kanilang kinabukasan. You've started with God, remain in Him. Can I hear amen? So without God, all our efforts are in vain. So si Solomon, nandito siya para magpaalala na sinasabi ni Solomon na, hey people, don't start anything without God. Kahapon nakita ko yung mga photos ng kasal ni G. Where is G? Okay. At nakita ko yung photos na nagsimula sa worship. Sabi niya, gusto daw nila na sa kasal nila ay merong praise and worship. So yun yung parang doxology song or opening prayer namin. At umawit kami sa Panginoon. Sabi ko, wow, it's wonderful to begin building a family with the Lord. Sa mga mag-aasawa, magpapamilya, start with God. Do not start with wickedness. Amen? Don't start with lies. May mga nagsimula sa maraming itinago sa partner or sa boyfriend o sa girlfriend. And so nung natapos na yung pirmahan, what happened? Nagsimula kasi sa lies. It will crumble. Okay? Start building with God. Don't start anything without God. Tell the person next to you, don't start anything without God. Yes. Ano mang project ito? Family project. You're starting something with your friend. School project. Always start with God. Trust Him. Without God, all our efforts are in vain. Proverbs 16:3, commit your work to the Lord and your plans will be established. Whatever you attempt in life. Last week, inasa ko ni Shelo. Nagkita kami. Sabi niya, Pastor, kung wala kang gagawin, invite ka sana namin doon sa aming property, maipag-pray ito. And masaya po ako na pumunta doon. Why? Kasi na-recognize niya na we need God to start this project. Can I hear amen? Amen? Mag-open ng business. Okay? Sa ating pamilya, yung magpapakasal, we need your prayers. We need God. Okay? Sa school project po namin, kailangan namin ng karunungan. We need God. Without God, all our efforts are in vain. So we need to commit to the Lord whatever we do and our plans will
succeed. May mga plans po tayo na na-frustrate, yes, hindi natutuloy, but don't stop asking God's direction. Hayaan natin na mag-intervene siya. We make plans, but success comes from the Lord. Anong pinapakita dito? Magtrabaho tayo, magplano tayo, pero lagi tayong magtiwala sa Panginoon na siya po ang magpapala ng ating gagawin. At sa ating mga pagpaplano, i-apply natin ang karunungan na mula sa salita niya, hindi ang karunungan ng mundo na magsasabing, ito na lang gawin mo para mapabilis yan. Diba? Daanin mo na lang sa paspasan. Okay? Minsan ganun po ang advice sa atin. We have to wait for the timing of the Lord. Ang taong nagtitiwala sa Lord, maghihintay sa timing ng Panginoon. Kung hindi niya timing ngayon, then next year, or maybe sa susunod na taon. Amen? Without God, all our efforts are in vain. Kailangan mag-effort, pero magtiwala sa Lord. Letter B, without God, there is no rest and renewed strength. Okay. Without God, there is no rest and renewed strength. Psalm 127, verse 2. It is in vain that you rise up early and go late to rest. Walang kabuluhan daw ang paggising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na dahil sa pagtatrabaho upang may makain, dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal. At ano po ang isa sa kailangan natin? Tulog. Okay? Sino po rito ang nakatulog ng mahimbing kagabi? Amen. Nung nagpunta po kami ng Ilocos, asan si Nanay Sylvia? Sabi niya sa akin, Pastora, grabe ka matulog. Ako po yung backseat, sleeper. Okay? Pag wala pong ginagawa, natutulog ako. At na-feel ko talaga na-relax ako sa trip na yon. Alam mo yung, hindi ka nagda-drive. Tapos, nung minute po namin yung parents namin ni Chris, namasyal po kami dito sa Manila lamang. At may kinuha din na driver si Dad. At alam niyo, every upo, nakakatulog din uli ako. At sabi ko nung nasanay na ako, sabi ko, Melly, parang kailangan ko na ng driver. Para after minister or teaching, pagkaupo ko, tulog. Diba? Ang sarap po ng nakakatulog. Amen? Yes. Isa po yan sa ating basic needs. Pag walang tulog ang isang tao, anong nangyayari? Cranky. Pag napapansin ko na I get cranky, katulad kahapon, sabi ko, I'm sorry guys, we need to go home. Kailangan ko ng umuwi. Kahit naka-unlimited chicken wings yung asawa ko, sabi ko, last mo na yan, uwi na tayo. I'm sleepy. Sabi ko, ano ba yung in-order mo? Okay, last na yan, we need to go home. Alright? So, sinasabi ko talaga, why? I need to sleep. Okay? Kailangan ko ng matulog. Tapos na yung araw ko, magpapahinga na. At thank God, biniyayaan tayo ng Panginoon ng tulog. Amen? Without God, there is no rest and renewed strength. Ito po yung pang-third time na binanggit yung salitang in vain dito sa chapter na ito. Okay? It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. It is useless rising early and staying up late, toiling for food without God in our lives. Wala pong masama sa pagtatrabaho at pagsusumikap. The Bible encourage us magsumikap. Magtrabaho tayo, magsipag tayo. At may mga panahon pa nga na kailangan natin magtrabaho ng matagal sa opisina. Kailangan mag-overtime. We need to work hard and we need to work long. May mga times na gano'n ang ating kailangan gawin. Okay? Pero, kailangan natin ng pahinga. At ang tunay na kapahingahan, ang Lord ang nagbibigay.
At meron masarap na tulog ang taong may takot sa Diyos. Amen? He gives to His beloved sleep. Paano masasabing ako'y minamahal ng Diyos? Those who fear Him, those who trust in Him. Nagawa mo ng tama ang iyong trabaho, pag-uwi mo, matulog ka. Hayaan mo na ang Panginoon ang magpala ng mga trinabaho mo. It is the Lord who blesses the work of our hands, right? Na-deliver mo na, naipadala mo na, matulog ka na. Paggising mo, kapag ka may read lahat ng ginawa mo, then harapin mo ulit and trust the Lord that God will bless the work of your hands. Kaya yun po ang isang sikreto, bakit nakakatulog ako kaagad. Okay? Lord, nagturo ako na itanim ang salita mo sa puso ng mga tao. It is you who will make it grow. I will just keep doing what I need to do. Amen? Sleep is a reward from the Lord to His beloved. Anong sikreto po para makatulog ng mahimbing? Si Lord. Ang presensya niya, ang pagtitiwala sa kalooban niya. Psalm 4:8, In peace I will both lie down and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Kaya daw nakakatulog siya ng mapayapa dahil binabantayan siya ng Panginoon. Si Jesus mismo, di ba? Sa ministry niya, nasa boat siya nung ginawa niya sa boat. Natulog. So, hindi po masamang matulog sa sasakyan kung hindi ikaw ang driver. Okay? Sleep, rest. Okay? Work while it is day, and when the night comes, rest. Unless you are doing a shift work. Unless ikaw ay pang madaling araw na magtatrabaho. Mag-guard ka, mag-edit ka, calls ka. Di ba? Lahat ng kailangan mong gawin. Kung yun ang work time mo, work. And then, you can sleep at night. Sleep after working. In peace, I will both lie down and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. It is the Lord who sustains us. Nagbibigay sa atin ng kapahingahan para tayo ay makabangon muli. Alam niyo po yung nakabangon ka muli para magtrabaho? Yan po ay blessing ng Panginoon. At ang tulog, ang daming wonders na nagagawa sa ating mga cells, sa ating katawan, sa ating isipan. Sleep heals. Nakakapagpagaling. Kahapon, cranky ka na kahapon, parang ayaw mo na, pero pag nakatulog ka, paggising mo, di ba? Sabi nga ni CJ kanina, haba na naman ng patience ko. Nakatulog kasi ako kagabi. Di ba? Andyan na ulit yung, na-regain mo kasi yung strength mo, na-recharge ka. At yun ay galing kay Lord. So don't be a workaholic. Don't be a restaholic din. Kasi may mga tao, puro rest. Amen? May kakilala po ba tayo? Puro rest. So wag puro restaholic. Okay? Ito, restaholic na to. Ito, workaholic. Okay? When it's daytime, work. Kapag shift mo, work. It's time to rest. You rest. Amen. Avoid natin yung extremes. Okay? Work hard, finish your day, magtiwala sa Panginoon, siya nang magpapala, magbibless, di ba? Natawagan mo na lahat ng dapat mong tawagan, nakausap mo na lahat ng nakausap, naatinan mo na yung mga meetings mo, bukas naman meron pa, matulog ka, magtiwala ka sa Panginoon, siya ang kikilos. Pero alam mo yung tapos na yung meeting, pag uwi mo, hindi mo pa tinitigilan yung meeting sa isip mo, wala ka namang ka-meeting at kausap, stop. Amen? Wala kang magagawa doon. Walang control doon sa bagay na yon. All you can do is pray and rest. Anong ginawa ni Hannah nung nabully siya dahil wala siyang anak? Anong ginawa niya? Nag-pray siya. Sinik niya ang presence ng Panginoon. Pagkatapos nun, kumain siya. Okay?
At na-regain niya yung strength niya. Number 2, it is the Lord who blesses. Let me go back. Without God, there is no strength, no rest and renewed strength. Yes, okay. Number 2, it is the Lord who blesses our homes. So everything is in vain without the Lord. Kahit anong effort natin na i-build ang ating buhay, ang ating pamilya, kung wala ang Panginoon. Okay? Paano nagtatayo ng tahanan ang mga tao? Anong madalas nating marinig? Basta nagkapera ka, nagkaipon ka na, makakapag-build ka na ng family. No. Sino rito nagsimula, wala naman pong marami talagang pera? Yes. Were you able to build it? Yes. Sabi namin ni Shelo, nang tinitignan namin yung property, saan ba tayo nang galing? Anong pinanggalingan natin? Wala. Di ba, B and J? Wala. Nakita ko yung effort ni Abby at Jay sa testimony nila. Di ba, narinig ninyo yung effort nila to build their lives. Nag-effort. Dati talagang para makapag-promote ng business si Jay, ginagawa niya ang lahat. Okay? Ilang business ang tinry nilang itayo. Pero hindi sila nag-give up. Amen. Wow. At nakikita natin ngayon ang kanilang joy, ang kanilang peace. Hindi sa dami makikita o mararanasan natin ang tunay na pagpapala ng Panginoon. It is the Lord who blesses our homes. We need a strong foundation. And Christ should be the foundation of our homes. And whatever we are building, God should be our foundation. So hindi lang yun, basta meron kang pera. Kaya may mga iba po natatakot sila, wala pa kasi kami. Kasama po yun sa ipiprepare. Pero huwag kang matakot. Kung nandyan na yung panahon, nandyan na yung timing, ito na yung tamang dapat gawin, do not be afraid. We need protection. We need provision. Alam nyo, sa isang tahanan, anong kailangan? Sabi nila, P, priest, provision, protection. And who is our high priest? Jesus. He is our only mediator, our bridge. Let us anchor our lives to Jesus. Again, it is the Lord who blesses our homes. Parang ang simple lang, no? Pag sinabing, how are you going to build your future? Magtiwala sa Lord. Parang it sounds simple, right? Pero ang totoo, yun ang totoo. Everything is in vain without the Lord. Nakakita na po ba tayo ng ang daming effort, pero nag-crumble? Kasi wala ang Panginoon. Sa Israel, nakita na natin ang buhay nila. Maliit, kakaunti sila. Kay Gideon, 300. Pero natalo nila ang mas makapangyarihang kalaban. Why? Because God is with them. Paano na-build ang Israel? Kakaunti lang sila. Paano natalo ni David si Goliath? Hindi sa dami ng armas, because God is with him. Paano nakapag-build ng pamilya si Joseph, si Jacob? Si Jacob, nung umalis ng bahay nila, nung sabi niya, isang staff lang ang dala-dala ko. Ang unan niya, nung matutulog siya, ay bato. Pero nung umuwi siya sa tahanan nila, anong dala niya? May regalo pa para kay Esau. Are we learning? Joseph. Anong meron si Joseph? Isang katawan na sinaktan ng mga kapatid. Di ba? Sabi niya, anong puhunan mo? Isang katawan na sinaktan ng kapatid. Isang pusong sugatan. Pero pinagaling ng Panginoon at ngayon ay naging daluyan ng pagpapala. Ganon ang nangyari kay Joseph na pagpala ang mga bansa sa pamamagitan niya. It is the Lord who blesses our work and our homes. Can I hear amen? Let's read our passage. 1 Samuel, balikan po natin yung verse 3. Ang sabi, it is the Lord, behold,
Okay, let's read 3 and 4. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward, like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. There are beautiful truths na matutunan natin dito. Letter A, children are a gift from the Lord. Regalo sila. Si Lord ang nagbibigay. Si Lord ang nagpapala ng bahay natin, ng tahanan po natin. Sa Kanya galing ang buhay. Children, okay, blessing kayo. Minsan ang tingin natin sa mga bata ay ano? Okay? Ay, marami kang anak, maghihirap ka. 'Di ba ganon kadalasan ang thinking ng mga tao? Okay? Tama na yung isa sa panahon ngayon. Paano kung ibinigay ng Panginoon? It is the Lord who blesses our homes. Children are a gift from the Lord. Let us depend on the Lord on how to raise our children. Okay? At mas ipanalangin po natin na ang tahanan ng matuwid ay pagpalain ni Lord ng maraming anak. Dumami po tayo. Amen? Tingnan niyo po, sinong nagpaplano na dumami? Ang masasama, nagpaplano na dumami sila. Para marami silang maipadala sa paggawa ng kasamaan. No. Kapag inalaw ng Panginoon na paramihin tayo, receive those blessings. Okay? Tanggapin natin ang mga anak na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At alam niyo daw po, ang mga taong binibiyayaan ng Panginoon ng anak, mas matindi po sila manalangin. Okay? Ano pa? Natututo silang magtiwala sa Lord. Okay? Psalm 127:3. Behold, children are a heritage from the Lord. Si Hannah, sinong nagbigay sa kanya ng anak? 1 Samuel 1:27. Nabanggit ko po ito, nakasama sa story sa ating devotion. For this child, sabi niya, I prayed, and the Lord has granted me. Si Lord ang nagbibigay ng buhay. The Lord has granted me my petition that I made to Him. Kaya doon naman po sa hindi pa nagkakaanak, huwag niyo naman po silang sisihin. Bakit wala ka pang anak? Okay? See, life comes from the Lord. Okay? It is the Lord who will grant, okay, people to have children. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon. Next, letter B. Children are a blessing to the present and next generation. Alam niyo po ba na ang mga anak ay blessing sa present at sa next generation? Okay? In the Old Testament, ang pagkakaroon po ng malaking pamilya ay kailangan for survival. You know why? Malalawak ang sakahin noon. Ano pa? Kailangan ng maraming anak dahil marami po ang namamatay dahil sa famine. Nagkakaroon ng tagutom, matitinding tagutom noon. So kailangan talaga ng maraming anak. Ano pa? Maraming labanan. Maraming anak ang namamatay sa labanan. Okay? Merong famine, merong war. Ano pa? May mga disease na kumakalat. Kaya, essential po ang pagkakaroon ng maraming anak. Kaya kahit sa Old Testament, ini-encourage sila noon. Di ba? Marami ang namamatay sa famine, sa war, sa disease. You need a large family up front. This verse does not command that everyone should have large family. Okay? Kailangan din nating maunawaan yon. Na itong passage na to, hindi naman sinasabing, dapat. This is a command for everyone na lahat magkaroon ng large family. Ipag-pray po natin na yung mga warriors, yung mga worshipers, the generation of the upright, sila po ang dumami. Are we getting this? Can I hear amen? Let's read Psalm 127 verses 4 to 5. Again, sabi niya, behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth.
Blessing ang mga anak sa present. Mahirap po kapag walang mga sasalo, yung susunod na lahi. Halimbawa, ang isang bansa, nagiging old lahat tayo, and then walang mga children, hindi po maipagpapatuloy yung bansa na yon. Naalala nyo yung Benjamin sa Book of Judges? Kinailangan nilang paramihin ulit sila para maipagpatuloy yung lahi nila. Okay? Tayo naman po, kailangan natin ipamalita ang gospel sa lahat ng edad, sa lahat ng bansa, para maipagpatuloy ang Great Commission. Can I hear amen? Kaya every time po na makita natin ang ating mga bata, ang ating mga anak na dumadalo, wag po natin silang tignan na maiingay lang. No, they are our blessing. They are our heritage. Reward sila sa atin ng Panginoon at sila po ang magpapatuloy ng Great Commission, ng ministry at ano pa mang layuning mabuti ng ating bansa, ng ating pamilya. Amen? They are a blessing. At kung kayo po, may I humbly ask, kung kayo po ay binigyan ng power and authority and possession sa government, sa lipunan, please create programs for children and the elderly. May I ask humbly, create programs for children, for youth, and the elderly. Okay? Kasi sabi dito, like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Alagaan natin ang ating mga anak, ang mga bata. Palakihin natin sila na maging malulusog, matatalino, matatapang, makadiyos, makatao. At ano pa po, pag sinabi nating children are a blessing to the present and the next generation, young people, would you please raise your hand? Teenagers, young adults, kahit working ka na, may asawa ka, you're adults, thank you. Now, this is a reminder for all of us. We are a blessing to the next generation and present generation. Tayo ang tutularan, be a good model. Tayo ang sasandigan or mangangalaga sa ating mga magulang. Kung ikaw ay binigyan ng kalakasan, ikaw ay malakas ngayon, ikaw ay kabataan, tayo ang mag-aruga, magpalakas, mangalaga sa susunod na generation at sa ating mga elderly parents. We must be a blessing today for our parents and tomorrow sa mga bata. Tanggapin natin yung ating calling, yung ating panawagan. At ngayon pa lang, huwag mong tatanggalin sa iyong isipan. Aalagaan ko ang aking mga magulang kapag sila'y matanda na at hindi nila kayang arugain ang kanilang sarili. Bakit ko po laging pinapaalala ito? Dahil may mga kabataan ngayon na nagsasabing, huwag nyo kaming gawing retirement plan. Mga kabataan, alam nyo ba ang inyong sinasabi? Ang mga magulang ay walang kakayahan noon. Mga nagtinda yan or ano pa mang ginawang trabaho, maaaring naglaba, naglabada, di ba? Lahat ng klaseng maititinda ay ginawa nila para mapag-aral tayo. Alam nyo ba, bago magkaroon ng mga SSS, pag-ibig, wala yan dati. Ang mga anak talaga, anak, ikaw ang magsasaka ng susunod ha. Alam mo, yung kalabaw na yan, yung baka na yan, yung nuwang na yan. Nuwang is ano? Tatay Rosbert, nuwang is carabao. Yan. Yung mga kambing, yung manukan natin, anak, ikaw ang maglilinis niyan ha. Ikaw ang sasalo niyan. Kasi yun talaga ang mangyayari. Sinong mag-aalaga sa ating magulang kapag sila'y matanda na? Pinabayaan ba si David ng angkan niya? No. Inalagaan siya. Do you think pinabayaan si Abraham, si Noah? No. Yun ngang nagpabaya kay Noah. Nung siya po ay hindi
tinakpan dahil sa kanyang pag-inom ay nakita ang kanyang kahubaran, ay pinarusahan. Kasi hindi niya inalagaan or hindi niya inonor yung kanyang magulang. Hindi niya prinotektahan. Are we getting this? Can I hear amen? Young people? Amen? Mabuti, okay, kung meron po silang naitabi, may naiwan pa para sa atin, pero tulungan natin sila, dalawin, alagaan, ilay hands, i-massage ang kanilang arms, ang kanilang legs. Kailangan mag-flow yung blood nila, yung veins nila. Tulungan natin sila. Can I hear amen? Pumalakpak nga lahat ng kabataan. But there's a warning, parents. Parents, warning, do not abuse our children. May mga malupit naman na magulang na wala na talaga pong ginawa kahit may kakayahan, pinagtrabaho ang bata. Okay? Para sa kanila. Pero malaking paalala, mga kabataan, let us love and honor our parents. Ruth chapter 4 verses 13 to 15. Nagpakasal si Boaz kay Ruth at niloob ng Panginoon na magdalang tao si Ruth at mga anak ng isang lalaki. Sinabi ng mga kababaihan kay Naomi, purihin ang Panginoon. Binigyan kanya ngayon ng apo na mag-aaruga sa iyo. Sipin mo, apo. Kahit yung mga apo, alagaan si Lola. Alalayan natin siya pag naglalakad siya. Huwag niyo siyang pababayaan na madulas. Once na tumayo si Lolo, tumayo ka rin para alalayan siya. Lalo na kung nagtutungkod siya, may bell na siya sa kanyang belt para kapag tumayo siya, naririnig ninyo. Di ba? Binigyan ka niya ngayon ng apo na mag-aaruga sa iyo, naway maging tanyag siya sa Israel, palalakasin at aalagaan kanya kapag matanda ka na. Sino po rito hindi tatanda? Wala. Lahat tayo. Kaya, alagaan natin yung nakatatanda sa atin ngayon, darating yung time, tayo din po ang aalagaan. Magtanim, at yun ang ating aanihin. At kahit na may mga taong naging malupit sa atin, alagaan natin sila. Ang Panginoon ang bahalang magpala sa atin. Amen? Are we learning? Kaya sabi niya, palalakasin at aalagaan kanya kapag matanda ka na. Dahil anak siya ng manugang mo na nagmamahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal ng 7 anak na lalaki. Tingnan niyo po dahil anak siya ng manugang mo. Dahil ikaw ay anak. Dahil ikaw ay may lolo at lola. Dahil ikaw ay may magulang. May panawagan tayo na arugain sila, palakasin at alagaan. I-consider mo na sila sa iyong pagpaplano sa buhay. Huwag po natin silang pabayaan. Can I hear amen? Amen. Kaya pagpalain lahat tayo ng Lord. Deuteronomy 5:16. Honor your father and your mother as the Lord your God commanded you. It is God's command to be a blessing to the present generation. Ibig sabihin ng present or yung past generation, yung mga nauna sa atin. That your days may be long. And what is the reward? That your days may be long and that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you. Marami po sa atin natatakot tumanda. Kasi minsan niisip natin, baka walang mag-alaga sa atin. Parents, don't be afraid na tumanda. The Lord will always provide. The Lord will always provide. Kung wala tayong mga anak, may mag-aaruga sa atin. Remember, Pastor Tagaro, Pelahio Tagaro. Okay, lagi ko po siyang naalala. Okay? Siya yung nagturo sa atin na life is a lifetime adjustment. Sa mga mag-asawa lalo, lifetime adjustment. Yung nagsabi sa akin na, wala ning asawa ko, nag-a-adjust pa rin ako. Di ba? Totoo naman, di ba? Sanay kang may asawa, nung nawala siya, nag-a-adjust ka ulit. Okay? At nandito siya ngayon sa may Bulacan, yung Home for the Aged for Pastors, okay, elders. Okay.
siya rin po ay kinailangan na alagaan. Kasi may mga nag-put up ng ministry na aalagaan ang mga pastors na hindi na kayang alagaan ng kanilang mga sarili. So yun yung sinasabi ko po na if you are given in a position, pinagpala ka ng Panginoon, mag-create ka ng programs na mapagpapala ang mga elderly, mapagpapala ang mga children. Parehas po yun na kailangan ng support. Kapag hindi na kaya, ang mga bata hindi pa nila kaya yung sarili nila eh. Tulungan natin sila. Yung mga estudyante, ano po yung maitutulong natin sa kanila? Estudyante na kamag-anak natin, let us bless them. Amen? Sa mga magulang at seniors na merong mga retirement. Okay? At ganun din naman sa mga bata na kung ang senior natin ay walang retirement, tayo naman po ang tumulong sa kanila. Ang Diyos lahat ang magpapala sa atin. Can I hear amen? Palakpak at papuri para sa Panginoon. Proverbs 23:22, listen to your father who gave you life and do not despise your mother when she is old. Makinig tayo sa magulang at wag natin silang hahamakin kapag sila'y matanda na. Balik po tayo sa ating, let me share again Psalm 127 verse 5. Balik tayo sa ating passage. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Mapalad ang taong biniyayaan ng Panginoon ng pamilya. Meron katuwang sa buhay. May tutulong sa kanya. Kaya huwag nating aawayin ang ating kapamilya. At kung merong hindi pagkakaunawaan, magpatawaran po tayo. Amen? Can I hear amen? Another verse, Psalm 115 verses 11 to 14. You who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. The Lord has remembered us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless the house. He will bless those who fear the Lord, both the small and the great. Maliit o malaki ang iyong pamilya, ang Panginoon ang magpapala. Can I hear amen? Everything is in vain without the Lord. Let us trust the Lord. May the Lord give you increase, and you and your children. Litin natin, maliit o malaking pamilya, si Lord ang nagpapala. At sa lahat ng binayayaan ng anak. Okay? Si Lord po ang tutulong sa inyo para arugain sila, palakahin sila. Do not abuse them. Love them. And children, kapag kayo na'y malalaki at malalakas, do not despise your parents. Love them. At sa lahat po ng nandito, maliit o malaki ang pamilya natin, may anak o wala, may apo o wala, lagi nating tatandaan, ang Panginoon ang magpapala sa ating lahat. Whatever you need in the future, because He is good. Because we are His beloved. Even sleep ay ipagkakaloob niya sa atin. Pero ano po ang aking panghuling paalala? Unahin natin lagi ang Panginoon. Because everything is in vain without the Lord. Mateo 6:33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Ano ang uunahin natin? Panginoon. Maraming beses, inuna na natin ilagay ang ating efforts, ang ating time, ang lahat-lahat sa atin sa pangarap natin. Inuna natin ang mga gusto natin sa buhay. Unahin natin ang Panginoon. Paano natin uunahin siya? His kingdom. Mapabilang sa Kanyang kaharian. If you are listening at ang relationship mo sa Panginoon ay naging shaky or nawala tayo sa Lord, return to the Lord and remain in Him. And if you are doing well in your relationship with the Lord, continue and be a teacher to the next generation. Seniors, be a good teacher to the next generation. YAs, ganun din. Be a blessing and a good teacher. At ano pang unahin natin? Pagsunod sa Kanyang kalooban. Pag hinahatak ka ng mundo na lumihis,
Yes and no, parehong maiksi lang na salita, pero powerful. Say no. And always say yes sa kaparaanan at kalooban ng Panginoon. At anong pangako niya? Ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Maraming beses inuna natin ang ating pangangailangan. Pero ang sabi dito, unahin ang Diyos lagi. Unahin natin lagi ang Diyos para maunlad ang ating buhay. All that we need comes from God. Seek Him first. Again, this is a big reminder for all of us. Magkakalahati na ng taon. Maaring you are running the race good, okay? Or napagod ka, na-discourage ka. Umpisahan mo muli with God. Everything is in vain without God. Let's stand and sing for Jesus. Sa piling mo, oh Diyos, pangamba ko'y naglalaho, ako ay kakapit sa iyo, sayang
niyo po ang inyong asawa. Hold hands together. Kung kapatid mo, ang katabi mo rin or kamag-anak, sige, hawakan mo ang kanyang kamay and let us pray together. Lord, we acknowledge everything is in vain without you in our lives. So we thank you for leading us and guiding us and speaking to us today. Dalangin po namin lahat ng aming mga anak, mga bata na nandito, mga apo. Bigyan niyo sila ng kalusugan, ng karunungan. Lord, maging obedient po sila. Magkaroon sila ng paggalang at takot sa inyo, pagmamahal sa inyo, at sa kanilang mga magulang at pamilya, sila'y maging kagalakan. Lumaki po sila, Panginoon, na matalino. In the name of Jesus. And we pray, Father, sa lahat po ng aming mga senior citizens, sa aming mga lolo't lola, we pray, magamit po nila ang kanilang time, ang kanilang natitirang strength for you. May they be teachers of righteousness and holiness. At ano pa man po ang desire nila sa kanilang puso. Father, I pray, answer their prayers. At sa lahat ng mga magulang na nagpapalaki ng anak, gumagabay sa kanilang mga manugang, sustain them. Sa aming mga young adults na nagtatrabaho, sustain them. May they never forget, Lord, that it is you who gave them the ability to produce wealth. May they always remember to love you, to worship you, and obey your commandments. Sa lahat ng pamilya na nandito, bless their homes, O God. Fill their homes with good treasures and good memories. Panginoon, kung ano man ang problema sa kanilang tahanan, sa tulong po ninyo, ito ay masolusyonan. At sa lahat ng nagtatrabaho, bless the work of our hands. Yung mga nag-invest, nagsimula ng business, mga entrepreneurs, Lord, mga masisipag na employees, mga taong nasa medical field, social work, teaching, governing, leading, o ano pa man ang panawagan nila, church leading. Father, I pray, bless the work of their hands, make their joy complete, and show them your power, na lahat ng efforts nila hindi sayang dahil nariyan ka, Panginoon. At lahat po kami, bigyan mo kami ng tunay na kapahingahan. And every time kami po ay uuwi, makakaranas po kami ng masayang tulog, masarap na tulog at masayang samahan ng aming pamilya. And thank you so much, Lord, also for bringing us into this family, sa aming spiritual family, sa aming local church. Maraming salamat. Ikaw rin po ang magpala nito. Lahat ng projects namin, lahat ng kailangan po namin. Father, ikaw ang shepherd namin. At wala po kaming ipag-aalala, kundi lahat ng gagawin namin, sa'yo namin pinagkakatiwala. Thank you for everyone, Lord. Protect and guide us all throughout this week. In Jesus' name we pray. Everyone say, palapakan po natin ang Panginoon. Wow. Thank you for joining our worship. God bless you, your small group, and see you again next Sunday.